Hi, Chloe. I am Romy, married and with two kids. My problem is my wife na sobrang materyosa at mayabang. Nang magpakasal kami sa Huwes 2008, pareho pa kaming hindi stable. Kakagraduate ko lang ng college at bago pa lang bumubuo ng mga pangarap at plano sa buhay. Sinabi ko sa kanya na kapag stable na kami, magpapakasal kami sa simbahan at masusunod ang dream wedding na gusto niya. So nag-abroad at nag-ipon ako. Ngayon nasa Pilipinas na ako at may maayos ng trabaho. Inungkat niya ang dream wedding niya. Umoo ako kasi may pera naman. At nag-set kami ng 2024. Ang plano, family and close friends lang ang invited para hindi kami gumastos ng malaki. Pero dahil likas na mayabang ang asawa ko at magulang niya, ang 100 na guest list namin umabot na sa 300. Inimbita, pati mga kabatchmate niya ng high school na hindi niya naman personally kilala. Lahat ng suggestion ng kung sino na makakadagdag sa expenses kinukuha niya. Nawala na kami sa original na plano na simple at solemn ang kasal. Napakatigas ng ulo niya at pinag-aaway na talaga namin ang kasal na to at sinusulsulan pa ng magulang imbes na ayusin. Panay ang post sa Facebook kaya padami ng padami ang gustong umattend. Sa totoo lang po, nanghihinayang ako sa pera na mauubos lang ng isang araw para sa kapritsyo at kayabangan niya. Ang pinaghirapan ko ng ilang taon sa abroad mauubos ng isang araw. Hindi naman ako maramot na tao, pero sa 300 to 400,000 pesos na gagastusin sa kasal na gusto niya, napakarami kong pwedeng gawin para sa future namin. Nang sinabi ko na i-cancel na muna ang kasal, kung ganun kalaki ang gastos, lumayas at umuwi sa magulang niya, dala pati mga anak namin. Hindi ko sinundo, hinayaan ko na ma-realize niya yon. Gusto kong ipaunawa sa kanya pero imbes na makaintindi, lalo pang nagmalaki at gusto pang ipaanal na lang ang kasal namin. It seems so funny, Mom Chloe, but this is really happening in my life right now. Thank you for taking time reading my letter now. I am planning to go back abroad and save money for my children. Please, tell me na tama ang desisyon ko. Letter sender, Romy. You know what, sir? I cannot tell you na tama ang naging desisyon mo. Hindi ko rin pwedeng sabihin na mali. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. If you made the right decision or if you made the right one. Did it give you peace of mind after making that decision? If it did, then somehow you can say na tama ang desisyon mo. I'd like to believe na temporary lang sana yung setup nyo na hinayaan mo siyang umuwi sa kanila, dala ang mga anak nyo. Parang hindi naman kasi maganda. Alam mo yun na dahil lang hindi kayo nagkasundo sa dream wedding na gusto niya, maghihiwalay na kayong dalawa. May mga anak kasi kayo eh. Baka ayaw niyang mapahiya kasi nag-imbita na siya. Naiintindihan din naman kita, may practical kang tao and being the one who's, earning the money, you're the one putting food on the table. Ikaw siguro kasi ang breadwinner sa inyo, alam mo kung paano kitain ang pera. At tama ka naman, 300 to 400,000 na gagastusin nyo just for one party na after pa niyan or maybe even during the time na nagkakasiyahan kayo, may mga tao na hindi tatapusin ang event nyo at kakain lang. Tapos magpapaalam na naaalis na. Minsan may masasabi pa sa pagkain na handa ninyo, di ba? Alam mo may kakilala ako until now, nagbabayad pa ng utang dahil sa dream wedding nila. But sadly, hiwalay na sila. 'Di ba? Palipasin mo muna ang init ng ulo and then try your best pa rin na kausapin ang asawa mo ng mahinahon at maayos, okay? Be firm with your budget kung papayag ka na ituloy pa yung kasal. Kasi marami ng event planners ngayon with a certain package na kayang pagandahin ang kasal nyo. May mga bagay na pwede kang tipirin sa kasal nyo tulad ng bridal gown. Kasi isang beses mo lang naman yan gagamitin. Pwede mo nang rentahan na lang yan, di ba? Wala nang abay.
Wala ng flower girl. Maid of honor and best man na lang. Pwede yung ganun. Maraming ways para makatipid at maging memorable ang kasal without breaking the bank, so to speak. Kasi ang hirap ng buhay ngayon eh. And agree ako sa'yo, malayo na ang mararating ng 300 to 400,000 para sa pamilya nyo. Alam mo sir, usap lang yan eh, ng maayos. Walang hindi nadadaan sa maayos na usapan. Bibigyan mo pa rin naman siya ng dream wedding na gusto niya, 'di ba? You agreed and you actually promised her that. Ang challenge na lang sa'yo dito is, ipaintindi sa kanya na may budget ka lang na inilaan dito and be firm with that. Huwag padalos-dalos, sir, okay? Kasi may mga anak po kayo. And at the end of the day, parehas kayong talo dito. Okay, so now for those who are planning to have a dream wedding, if you want something, you gotta work for it, okay? Walang masama dyan, pero wag niyong iasa yan sa mapapangasawa niyo lang. Para sa mga babae, no? Kailangan parehas kayong may ipon. I understand it's every woman's dream to, walk down the aisle, nakagown and all the works with fireworks. I understand it's every woman's dream talaga. But at this point in time where life is really difficult, hindi biro ang pera ngayon, money doesn't grow on trees. Pakiakma po ng mga dream wedding ek-ek na gusto nyo sa laman ng bank account nyo. If after the wedding, magbabayad na kayo ng utang, imbes na mag-down para sa bahay na gusto nyo or unang kotse nyong mag-asawa, mag-isip po kayo. Dream weddings are good, it's memorable, but it's the marriage. It's what happens after the wedding. It's the marriage that is what you need to prepare for, because marriage is not for the faint-hearted. Remember, I always say this. Let me remind you again. Your lifelong partner will be your source of happiness or stress or utang. And at the end of the day, an expensive wedding doesn't mean or guarantee happiness. All right? God bless you, sir. I hope ma-sort out mo to at maayos nyo ang problema nyong mag-asawa. Para sa mga babae na nangangarap ng dream wedding, mag-ipon din kayo para sa dream wedding na gusto nyo. Para hindi naman ma-shock ang mapapangasawa nyo na siya lang pala ang gagastos. At the end of the day, parehas nyo dapat na gusto yan, parehas kayo dapat na ready na pagkagastosan yan. Okay? Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.